Alam mo ba na ang bandila ng Pilipinas ay hindi lang simpleng piraso ng tela, kundi sagisag ng ating kasaysayan at pagkakakilanlan bilang isang malayang bansa? Ang ating watawat ay idinisenyo ni Emilio Aguinaldo habang siya ay nasa exile sa Hong Kong noong 1877. Ipinatahin niya ito sa tulong ng tatlong kababaihang Pilipina, sina Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo, at Delfina Herbosa de Natividad, pamangkin ni Dr. Jose Rizal. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, bawat kulay at simbolo sa bandila ay may tiyak na kahulugan. Ang puting tatsulok ay sumasagisag sa pagkakapantay-pantay at kapatiran. Ang asul ay para sa kapayapaan, katotohanan at katarungan, habang ang pula ay kumakatawan sa katapangan at pagmamahal sa bayan. Sa loob ng tatsulok, ang araw ay sagisag ng kalayaan, at ang 8 sinag nito ay para sa 8 lalawigang unang naghimagsik laban sa mga Espanyol noong 1896: Manila, Cavite, Batangas, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac at Laguna. Ang tatlong bituin naman ay kumakatawan sa tatlong pangunahing pangkat ng kapuluan: Luzon, Visayas at Mindanao. At isa sa kakaibang katangian ng ating bandila, kapag panahon ng kapayapaan, asul ang nasa itaas, pero kapag panahon ng digmaan, pula ang inilalagay sa itaas bilang tanda ng tapang at pakikibaka. Unang iniwagayway ang bandila ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1878 sa Kawit, Cavite, kasabay ng pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas. Sa araw na iyon, unang marinig ang lupang hinirang bilang ating pambansang awit, kaya sa tuwing makikita mo ang ating bandila, tandaan mo, ito ay hindi lang simbolo, kundi buhay na paalala ng sakripisyo, dangal at pagkakaisa ng mga Pilipino.